Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong paging tapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupa dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang maliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanila mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila at sa iyo ay diligid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gawa't linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadali
dalisay, pag sa kapwang buhay mo ay naalay. Bawat kaling gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maari bang magbula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at mga pariseyo. "Bakit hindi siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalin lang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na Ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Tanong, kanino po kayo? Sa Diyos o sa tao? Sa maraming tao, kanino po kayo? Sa Diyos? Di nga. Let's see. Minsan sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niyang maliwanag na hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan. Naparito siya niya kundi magbigay ng pagkakabahabahagi. Division. At yun ang nakita natin na nangyari sa mga tauhan sa Ebanghelyo ngayon. Ang sabi nga sa English version, "And division occurred in the crowd because of him." Magkakaiba-iba sila ng palagay tungkol sa kanya. At sa gitna nga po ng pagkakaiba-iba ng palagay na ito, may mga pumanig kay Kristo kahit papaano lang. Pero konti lang sila. Mas maraming di hamak yung kontra talaga. Kaya nga, yung mga pumanig na ito kay Kristo kahit papaano lang. Nako, na-overpower, na-overwhelmed. Kinut siya ng karamihan. Ang una dito ay yung mga kawal na hindi humuli kay Kristo. Sapagkat ang sabi nila, wala pang nagsalita ng gaya niya. Ano ngayon ang tinanong sa kanila? Kayo ba'y nalin lang din? And then came the sweeping and belittling statement. Mga tao lamang na walang kinalaman sa kautusan na maniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Diba? Ang ikalawa dito ay si Nicodemo na tinanong ng mga scribe at pariseyo, "Ikaw ba'y taga Galilea rin?" In other words, low class ka ba? Ikaw ba nag-aral? Bobo ka ba? Kasi mababa ang tingin nila sa mga taga Galilea. Now, tanong ulit, are we willing to take these insults and even more than this for Jesus? Kaya ba nating piliin siya sa kabila ng mga pangiinsultong ito? At maging higit pa dito? Kaya ba nating manindigan para sa Kanya? Hindi ko po alam, pero sana napanood na po ninyo yung movie na Hacksaw Ridge. Yan. Ito po ay base sa true-to-life story ni Desmond Doss, isang Seventh-day Adventist na nag-enlist sa military ng Amerika noong World War II as a combat medic. But then he refused to carry a weapon on religious grounds.
Masasabi niya, tutulong siyang makapagligtas. Pero, hindi sa paraan ng armas o marahas. Because of that, frequently, siya ay na-ostracized ng kanyang mga fellow soldiers to the point of experiencing being court-martialed. But then, he continued to stand for what he believed was right until na-deploy sila sa Okinawa, Japan, kung saan na-overwhelmed ng mga Japanese silang mga Americans. Now, while many Americans retreated, Desmond Doss stayed. And he saved his fellow soldiers. Pakita uli natin. By carrying them one by one to the edge of the cliff and then lowering them slowly for safety. Tapos, babalik siya uli, constantly praying, "Oh God, help me to save one more, to save one more." Isa pa, tulungan mo kung makapagligtas ng isa pa. Alam ba ninyo nakapagligtas siya ng 75 na soldiers? Yes, without firing a shot. Nang hindi siya gumagamit, nagpapaputok kahit isang beses ng armas. Tinamaan din siya ng sharpnel na mga granada, nabaril din siya. But he survived. Kaya naranasan niyang purihin siya, pasalamatan siya ng kanyang mga kasamahan, pati na ng pagkakamit ng Medal of Honor from President Truman. You see, mga kapatid, mahirap naman talagang manindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang totoo. Mahirap naman talagang manindigan para sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sabihin mo na siya lamang talaga ang daan tungo sa kaligtasan, siya lang, tanging siya lang. Yung panindigan mo yan, yung sabihin mong mali naman talaga ang diborsyo, yung sabihin mong hindi talaga ayos, yung pagsasama ng mga hindi kasal o at hindi rin pwedeng makasal, kahit pa nagmamahalan yan, yung sabihin mo na mali naman talaga na magdamit at kumilos ng hindi maayos o bastos, yung sabihin mo na hindi naman talaga dapat iniidolo ang mga bastos at mapagmura kahit pa sabihin nilang nagbibiro sila, ay siguradong makakarinig ka, makakatanggap ka ng mga masasakit na salita mula sa mga taong feeling marunong at feeling tama, gayong hindi naman founded sa salita ng Diyos ang kanilang mga kinukuda. Kapakahirap. Yun pa kayang magdasal ka bago at matapos kumain sa lugar ng maraming tao? Yun pa kayang huwag kang tumawa sa joke na bastos? Yun pa kayang hindi ka sumali sa chismisan, sa dayaan, sa kasinungalingan? Abay, mahirap yung mga yan. At some point, we will really feel alone. Kasi walang dadamay sa'yo eh. Ayaw naman din nilang mainsulto ng maraming tao eh. Kaya nga, mahirap i-sustain yung paninindigan para kay Kristo eh. Tingnan po ninyo. Hindi natin alam kung ano na nangyari dun sa mga kawal na nagtanggol sa kanya kahit papaano nung una. Hindi na natin alam kung tuloy-tuloy silang na-convert at nagbago. Hindi rin natin alam kung anong nangyari kay Nicodemo. Sa isang eksena, sa series ng The Chosen, ang sabi ni Kristo patungkol sa kanya, He came too close. He came too close pertaining to Nicodemus. Kasi very close din. Nandun eh. Hindi lang natin alam kung nasustain niya yung paninindigan niya para kay Kristo. Kasi mahirap talaga. Mahirap talaga i-sustain yung paninindigan sa tama, sa totoo at para kay Kristo. Kasi nga, mas maraming tao ang ayaw manindigan para dito. Bibigay at bibigay kang talaga. Wag naman sana. Wag naman sana nating maranasan yan. Wag naman sana nating isipin na tayo nag-iisa talaga. Because even though we are standing alone in the eyes of the world, kapag tayo naninindigan para sa tama at sa totoo, tandaan natin we are standing with Christ. And Jesus is standing with us. Hindi niya tayo pababayaan. And if God is standing for you, it doesn't matter who stands against you. Kahit pa buong mundo, basta't yung may hawak ng mundo ay panig sa'yo. Hindi ko po sinasabing makipag-away tayo. Hindi, ang sinasabi ko yung manindigan tayo. Hindi natin dapat o kinakailangang ipakipaglaban si Kristo. Sapagkat si Kristo ang katotohanan, ang siyang makikipaglaban para sa kanyang sarili. Maliwanag ang sinasabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You just have to be still. Sabihin mo lang kung ano yung tama. Kontrahin mo lang kung ano yung mali. Yun lang. Huwag mo nang dagdagan pa. Kaya nang makipagtalo, makapag-argumento. Huwag mong sayangin ang enerhiya mo. Sapagkat hindi mo naman kayang baguhin ang puso ng tao. Ang Diyos lamang ang pwedeng makapagpabago nito. Manindigan ka lang. Yun lang. Ganon din sa paninindigan natin. Sa harap ng mga problema na ating naranasan. Magdasal lang tayo, sumampalataya tayo, gawin lang natin ang dapat at kaya nating gawin. And then, entrust everything to God. Huwag na tayo mag-alala. Yun na. Maliwanag naman ang sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas 12:8. Sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama sa langit.
which I believe ay hindi lamang sa langit, kahit dito, sapagkat nandito sa mundo ang totoong laban. Hindi pababayaan ng Diyos na tumayo o manindigang mag-isa ang mga taong nagtitiwala at lumuluhod sa Kanya. Kusan ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa para huwag tayong matakot na manindigan para sa Kanya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niyang pinagdaraanan. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, mahirap manindigan sa tama sa kung ano ang kalooban mo. Kasi ang daming mga tao, minsan hindi pa iba sa amin ang kontra, ang ayaw. Pero sino nga bang dapat naming mas panindigan? Ikaw lang. Hindi namin dapat pag-isipan. Tulungan mo po kaming masustain ang aming paninindigan para sa iyo. Para sa kung ano ang tama, para sa katotohanan. Tulungan mo po kaming wag lukohin ang sarili namin. Tulungan mo po kami na sumunod sa kalooban mo para sa amin. Sustain us, O Lord. Fight our battle. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. You just have to be still. Kailangan mo lang manindigan at hayaan mo na ang Panginoon. Siya na ang bahala. Gayon din kapag may problema tayo, may sakit, problema sa pera, sa pamilya, gawin mo lang yung kaya at dapat mong gawin. Pagdating ng pagtulog, matulog kang mahimbing. Kasi ang hindi natin kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa atin. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng
wawasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggatin ng aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihastang pagsalungat sa pananagot ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga kakilala, mga mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inilig namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tukayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang ay marapatin mo na laging makasalo sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makabahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikitsa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Ang Panginoon na po ang bahalang gumanti sa inyo. Alam na po niya mga pangalan ninyo. Yun po ang lagi namin, lagi kong personal na dasal dito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po.